Isang napakataas na karangalan ko na introduce sa inyo si Lieutenant Colonel Marco Antonio Magisa, more popularly known as Miko sa kanyang mga mista, battalion commander dito sa ATIB. And special request ko na pagkwentuhan namin ang ano bang essence ng service, ano bang choices that we have to serve our country, and medyo yung kanyang mga choices were really hard choices. Yes, sir. And he chose to serve our country. And yun nga, birthday niya ngayon, 46th birthday, and 23 years na siya after graduation from PMA. And yung special request ko na, sabi ko, magkape-kape tayo ni Miko nga at pagkwentuhan natin ang ano ba tong pinili natin na serbisyo, and in the hope na yung younger generation might learn a thing or two. Yes, sir. Okay, brother. Yes, sir. Sir, again, thank you for the honor of hosting you, sir, visiting us para makita namin yung, sir, makilala o makita in flesh ng tropa yung pinapanood namin na vlogger, sir, ng Army. And thank you very much, sir, for what you've been doing for the Army. Well, I am Miko Magisa, sir, the 16th Commanding Officer of the 80th Infantry Battalion, Steadfast Battalion. And under my command are close to around 500 soldiers and around 1,500 CAPCO active auxiliaries deployed across the entire province of Rizal and 8 municipalities of Quezon. So kasama, sir, dito yung 5 bayan ng Polillo Group of Islands, sir. So kami, sir, yung most of my men are deployed in the hinterlands of Sierra Madre. So yes, and yung batalyon mo, ang claim to fame ng batalyon ng ATIB na kinocommand ni Colonel Magisa is ito yung napalaban sa Syria noong 2014, and ito rin yung batalyon na closest to the NCR, protecting the seat of government. And yung nga, ang journey, papasukin ko yung, ipapakwento ko yung journey and choices ni Colonel Magisa, because he would not be here commanding this battalion if he did not choose to become an officer. So, yes, sir. Pagkakadete muna, brother. Tuloy-tuloy tayo. Yes, sir. So, 99, sir, I entered the academy in April 1, 1998. Then, sir, yun na, sir, nagplebo na. Then, nung, I remember I can still recall, sir, clearly recall na sometime August 2000, yung parents ko, sir, bumisita sa akin kasama yung 3 kapatid ko. And it's a very unusual na hindi naman sila parating magkakasabay bumibisita, sir. So bumisita sila, then ang unang salubong sa akin, sir, ng nanay ko is, anak, mag-impake ka na ng gamit. Mag-resign ka na, sabay ka na sa amin pababa. Sabi ko, bakit, ma? Sabi, pupunta na tayo ng Amerika. Tapos tumingin ako sa tatay ko, sir. Ang sabi ng tatay ko, lumabas na yung petition natin, then kasama ka. Ikaw, it's your choice. Nakatingin ako sa kanya, sir. Yearling ka, kadete? Plebo? Yearling, sir. Na turn back ako, sir. Okay. Opo, sir. So, nung sinabi, sir, ng nakatingin lang ako sa tatay ko kasi tatay ko talaga yung parating, sir, idol ko yung tatay ko. I always look up to him. Up to now, sir, siya yung isa sa mga malaking factors sa mga decisions that I make, both in my family, pati dito sa sa service as commander, as a military, as an army officer. So nakatingin ako sa kanya, sir. Sabi ko, hindi siya nagsasalita. Sabi niya, ikaw, decision mo. So right then and there, sir, at the age of 20, at the age of 20,
right there and there, at the age of 20, sir, sabi ko, mapaiwan ako. Oo. Yes, sir. Hindi, I mean, Yung nanay ko, sir, umiyak. hindi, yun nga. I mean, napao ako kasi, hindi, of course, at 20 kasi, Yes, sir. you're not young, Yes, you're sir. not so young, you're Yes, not so old pa. Oo. Nandun ka pa sa gitna. Yes, sir. Umiyak yung nanay ko, sir. Kasi sabi ko nga, sir, maunlad na yung Amerika. Ang sabi ko muna sa kanya, sir, is, sa nanay ko nung umiiyak siya, pag kasi nag-resign na, malaki babayaran natin. Sabi ko, close to 1 million kasi 2 taon na ako nag-aaral eh. So 1 million yung ibabalik natin sa gobyerno. Sabi ng mami ko, okay lang yan, kikitain natin sa Amerika yan. So ang dami kong dahilan, sir. Pero ultimately, sabi ko na lang kay mother ko, sir, mayaman na yung Amerika. Maunlad na yung Amerika. So, punta kayo doon, magano kayo, para mabago, gumanda yung, mas maganda yung natin, takbo ng buhay ng pamilya natin, in terms of finance, in terms of maganda yung Amerika. I-maximize what America can give to an individual, to the family. Pero ako, paiwan ako. Dahil, may iuunlad pa ang Pilipinas. And, kailangan ng tulong. Naniniwala ako, sir, during that time, as early as that, na kailangan merong tulungan ng tao yung kanyang bayan, yung Pilipinas. And sabi ko sa kanila, purong idealism ito. Yes, sir. Yes, sir. And sabi ko, punta kayo doon, ako na, sir, yung ambag ng pamilya. Ako yung ambag ng pamilya natin sa Pilipinas to contribute, to help the country become great again. Something like that, sir, to that effect. So, sabi ko, sundalo ako. Pag na-graduate ako dito, sundalo ako, may SA ako. Mababa man yung sweldo, pero at the end of the day... Mababa talaga. Oo, sir, mababa talaga that time, sir. Ang base pay natin yan at that time, sir, was 16,000, sir. So, mababa. Pero sabi ko, at the end of the day, may SA ako. The government provides allowance to ensure nakakain ako 3 beses ang araw. And sabi ko, sir, magpaiwan ako. Ako yung ambag ng pamilya para matulungan natin. By doing so, kayo aangat yung level ng pamilya, makakatulong rin tayo umangat yung antas. Hindi, tayo ng mga sundalo ko minsan, hindi practical ng choices eh. Oo, sir. Di ba? I mean, kasi... Sir, ang example ko dyan, sir, yun, nung napapayag ko na, pumunta na ng Amerika. Nung magse-second class na, sir, mamimili na ng branch of service. Sabi ng nanay ko ulit, mami ko, sabi niya, sige, siguro maganda mag-Navy ka o kaya Air Force para safe. Sige po, ma. Pagpilian, sir, sabi ko sa kanya, ma, dad, meron na akong branch of service. O anong na Navy o Air Force? Army ako, nag-volunteer ako. Iyak na naman yung nanay ko, sir, magka-FaceTime kami, sabi niya. Tapos, tawag to? Wala pa palang FaceTime noon. Telepono pa lang noon, sir. Wala pang FaceTime. Wala pang Facebook. Wala pang Facebook noon, sir. So, umiiyak siya. Sabi niya, iyak yung nanay ko, mag-ausap kami sa telepono. Sabi niya, ano ba naman yan? Ba't ka nag-army? Sabi ko, well, I want to lead people. Gusto kong nasa ground. Gusto kong mag-lead ng tao. Pamuno ng tao. And gusto kong direktang makatulong doon sa komunidad. After all, yun yung reason kung ba't ako nagpaiwan. I want to touch base with, I want to have a positive, to help effect positive change sa community. Sa ating bansa, sa ating tao. Na hindi kwento, hindi to, real talk to, pinagkukwentuhan namin ni Sir Nico, no? Kung baga, kami, ang sundalo kasi kuminsan parang pari rin gumawa ng choices na. Yes, sir. Kuminsan hindi ka makarelate dahil I want to serve the people. I want to connect with the community. Puro ka ganun na, ano ba yan? Gaganon yung ibang, di ba, tinis na mga anak mo. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Nga, sir, nung after after nung nangyari pala yun, sir, naalala ko, after nag-migrate na sila, nagpunta na sila doon. Nagsulat ako, sir, ng bago sila umalis. Nagsulat ako ng letter sa US Embassy.
Nagpakilala ako, sir. I am Cadet Third Class Marco Antonio Magisa. Nagpasalamat ako, sir. Sabi ko, thank you for giving me this once in a lifetime privilege and opportunity to migrate to the United States of America together with my whole family. However, I feel that I have this solemn duty to serve my God, my country, and my people through the noble profession of arms. And sabi ko, because of that, I am waiving this once in a lifetime privilege. Ganun ba yun? Pag winave mo, final na yun? O, Hindi pero ko pwede pa. Pero parang, hindi ko alam po, sir. Ang punto ko nun, sir, parang hindi ko wala kaming experience, first time na pupunta ng Amerika, first time na nilang mabigyan ng visa dahil nga magma-migrate. Sabi ko, siguro parang bilang isang tao, bilang isang individual, meron kang binigay sa iyo. Ang nag-kick in sa akin is yung fundamental values na naturo ng mga magulang ko. Pag merong ginawa sa iyo, hindi mo yan, binigyan ka ng chance, hindi mo i-avail, sumulat ka, let them know na magpasalamat ka. Sabihin mo na hindi ka kasi pakikipagkapwa-tao yun, sir. So sumulat ako ng on my own volition, sir. Parang hindi naman requirement na kasi technically parang dapat pwede mo namang sir. Pwede mo namang sabihin lang na pag hindi ka nag-appear, wala na, sir. Hindi ka mag-grant ng visa, hindi ka magma-migrate. Pero I exerted effort, sir, na gawin yun. Ang ironically, nung gagraduate na ako, sir, first time uuwi ng parents ko, ng family ko from the States na nag-migrate sila. Biglang sir, na-deny ako ng visa, ng tourist visa. Nung after ko ng Special Forces training, sir, denied ulit ako. Sabi ko, denied ka na? Denied na ako, sir. Sabi ko pa sa consul, sir, I was supposed to migrate. Kaso, sir, parang I even wrote a letter waiving that. Well, just reapply, sabi nung kasi alam mo naman, sir, yung mga mga consul, trabaho nila yan, sir, you can't blame them. So, sabi ko, okay. Sabi ko sa misis ko, sir, hindi na siguro huwag na tayo, baka hindi para sa akin yung America. Then eventually, nagkaroon ng opportunity na padala ako ng Army, sir, for training sa States. Yun yung first time ko tumuntong doon. Then nakita ko yung buhay nila. And sabi ko, tama naman siguro yung naging decision. Maganda yung buhay nila doon, mas maganda compared do sa buhay namin dito. And at the same time, nagagawa ko yung how I envisioned it na. Ano bang buhay mo na nun? Di ba nasa Samar ka na nun? Sir? Yes, sir. Diba? Tapos na ako ng sir. Tapos na ako sa Samar. Magkakapitan na ako nun, sige, sir. The beautiful island of Samar compared to America. Sige. Di ba? Not to disparage Samar, but yes, during those times kasi, talagang, well, yung totally, sir, different. Two different worlds, sir. Yung two ends of the Pacific yan, sir. Two sides of the Pacific are two different worlds. America, sir, is America. Talagang lahat ng doon, ideal, naka-BMW. Yung mga kaibigan ko, sir, sa probinsya, mga kapatid ko, sir, may sasakyan na, may auto na bagara. Dito, yung buhay namin, owner lang sasakyan namin. Pero, yun nga, sir, sabi ko, tama siguro yung decision. Kasi, gumanda yung buhay, same time nakakatulong, may tumutulong mula sa pamilya sa bansa. Kasi kung lahat ng Pilipino ay aalis sa Pilipinas, mapag-iiwanan yung bansa. So, ang kinakailangan siguro is meron bawat yung calling to serve, to serve our motherland, to serve yung Pilipinas, ay dapat maging sir, siguro magandang i-answer ng natin, ng mga nating lahat. Ako, sir, yun yung ko. Kasi, it's one of the greatest privilege for me of a citizen is to serve his or her country, to be able to contribute dun sa development, sa growth ng natin, ng ating bansa, pag-angat. And you were at the frontiers of it all, Samar. Yes, sir. So you have seen. Sir, I've seen the realities of life, sir. Talagang siguro, sir, sabi ko nga, well, with all due respect sa nandun tayo, sir, Tiniente, company commander ako, sir, nag-company commander ako sa pinakamalayo sa lahat ng malayo na naranasan ko. You have to walk sa communities na you have to walk for a day para makarating ka. Walang kuryente, walang signal, walang tubig, hindi ko inom ka.
And you could have been driving an BMW sa US. BMW, sir. Normal lang yung BMW. Normal Kapatid yun. ko, sir, naka-BMW. Di ba? Yes, sir. Pero again, despite of that, no regrets. Ano, sir, hindi, walang pagsisisi. Nung nakita ko yon, sabi ko, tama yung decision ko. Tama yung decision ko. Na tulungan yung ating, na magpaiwan, na i-pursue yung service, to become an army officer and pursue yung military service sa ating bansa. Pero makita mo talaga, magkaiba talaga siya. Yeah, and less practical people or more practical people would have chosen Yes, sir. Definitely. the obvious choice, di ba? Definitely, sir. Definitely, di ba? Yes, sir. Definitely, sir. And Pero ako, sir, I want to, I just want to make it clear na we can't fault the people who migrated or who sail to distant shores. Palagay ko, sir, mahirap na bilang isang mamamayan ng isang bansa. Mahirap yan na desisyon na ikaw ay mangingibang bansa. Tapos iiwanan mo yung kasi at the end of the day, sir, tignan natin yung mga my family for one, my parents for one. Ngayon magre-retire na. My father is 80 years old, my mother is 70. Ano ba si Mami? 76. Pero gusto nila madalas umuwi dito. Kasi ito yung natin, sir, ito yung ating, this is our home. Yun yung ba? Sige nga, ikwento mo nga yung gano'n. Hindi, of course, yung father mo nag-struggle with Yes, sir. Nag-struggle mag-establish dun, sir. Oh, and cancer din. With cancer, sir. he had a fight. Oh, sir, nagkaroon siya ng diagnose siya ng cancer last year, sir. Nag-Christmas siya dito, sila ni Mami dito. Tapos pagbalik ng States, sir, nagkaroon ng cancer. Positive ng cancer. First time kong umiyak nun, sir, Sabi ko, after a long time, sabi ko, ganito pala yung ramdam ng umiiyak. Kasi talagang hagulgul, sir. Magkausap kami ng father ko sa video call, sa dalawa lang kami. Tapos sinaanuhan ko siya, sabi ko, Dad, kausap ko yung mga magkikimo ka. And ito yung epekto ng chemotherapy. Ikaw ay mawawalan ng panlasa, manghihina yung katawan mo. Pero ang sabi ng doktor, pag nangyari yun, ibig sabihin, nag-e-epekto yung gamot. But you have to help the treatment help you. And ang paraan dyan ay palakasin yung resistensya mo. And para lumakas, kinakailangan kumain ka. Pero kung wala ang panlasa, ayaw mong kumain. So, kakain tayo by the clock. Alam natin, 6 o'clock or 7 o'clock in the morning, 7 a.m., breakfast tayo, lunch tayo ng noon, tapos dinner. Pero, thankfully, after 6 months, sir, or 8 months yata, 6 treatments ng chemo, nag-remission siya. And really, thank God. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, Dad, okay ka na. Bili na kayo ng ticket ni Mami. Sabi ko, pag-assume ako batalyon commander sa November, andito kayo dapat. Ngayon lang yan, di ba? Yes, sir. Last year lang nangyari yan, sir. January, positive siya. August, sir, thankfully, by the grace of God, remission siya. November, sir, present sila dito sa sa change of command ko, sa assumption ko sa batalyon commander. And talagang sobrang pasalamat ako doon sa na yun, sir. Doon sa pangyayari na yun. Kasi di ba parang as a good son, you were away and you cannot be there dahil taong bahay ka rito, commander ka. Hindi, yes, sir. You are guarding, you are the closest battalion to the NCR. Yes, sir. And ikaw talagang inaasahan na unang bababa kung may gulo sa Maynila, di ba? Opo, sir. Yes, sir. No way na umalis ka yet. Yung parent, yung your dad that you truly admire, nagkakaganon, yet di ba? Yes, sir. Opo, sir. Well, actually, pa yun, sir? Before I assumed yun, nangyari. So, yung timeline was, kasi during that time, sir, nag-GGSC pa ako, I graduate na, tapos yung GSC ng March, sir. Nag-assume po ako November. So, January siya, January to August last year, yun yung treatment niya. Tapos, November siya ako nag-assume. So, yung time na yun na nandun siya, hindi ako makaalis, hindi ako makapunta dahil nagte-training, sir, nasa GSC. Tapos,
the first instance na nakapunta ako sa ng 1 week kami ng wife ko. Sabi ko, dahil sa sobrang ano ko sa kanya, yung sobrang ano ko sa service, sir, ayokong hindi siguro pwede kasi pagkatapos mo ng GSC, madedeploy ka muna. Madedeploy na kami, sir, dito sa division. May bakasyon lang na, I think, 2 weeks, sir, or 3 weeks. Sabi nung wife ko, sir, baka gusto mong pumunta ng States. Punta tayo. Sabi ko, wala konti yung bakasyon. Sabi niya, alam ko gusto mong pumunta. Sabi niya, gusto mong pumunta, puntahan natin, 1 linggo. Punta kami, sir. Pasalamat din ako sa asawa ko kasi siya yung nagsabi, alam kong gusto mo yan. Si daddy yan, si ano yan. Puntahan mo. So, pumunta kami, sir. 1 week lang kami doon. 1 araw na biyahe, 7 days na stay, 1 araw na alis. Tapos bago umalis, iyak na naman, sir, kasi sabi ko, ito yung pakiramdam ng ano. Kasi ang sabi ko rin naman, sir, hindi ko alam kung ito na ba yung last day na makikita mo siya. Ito na ba yung last chance na ano? Kasi we never know. Pag nag-chemo, sir, hindi mo natin alam anong epekto. So sabi ko, you might as well grab this opportunity. Kasi pag dumating yung panahon na biglang kung naiba yung takbo ng kwento, baka ngayon nagsisisi ako na sana pala yung 1 linggo na yun umuwi na pinuntahan ko na lang para at least sayang yung yung 1 week, di ba, sir? Yun yung ko, sir. And talagang lalo na tatay ko yun, sir. He's somebody that I should. Happy Father's Day. Oo nga, sir, malapit na. Malapit na. Well, he's really something that talagang he is someone na talagang I truly admire, sir. Na I believe na siya yung nagturo ng nung bata pa ako, siya yung nagsabi ng direksyon sa akin kung he's the reason why I'm here. Nagsiserve sa sir. Kasi naalala ko nung maliit ako, sa Atimonan kami, sir, tinanong ko ng tatay ko, sir, parang grade 1 yata ako. Ano bang gusto mo paglaki mo? Kami, sir, ng daddy ko, sasama niya ako, sir. Every morning gigisingan niya ako ng maaga. Lalakad kami, sir, bibili kami ng pandesal, bibili kami ng dyaryo. Tapos, yayain niya ako habang nagkakape siya, sir. Ako bata. Hawak lang yung dyaryo. Tatanungin niya ako, anong basa dito, ganyan. Tapos, may jet nun, sir, yung mga F5 pa nun, sir. Nakikita mo sa taas. Paglipad dyan, may sir, di ba, parang may usok siya or may kung anong. So, ako nun, sir, nung tinanong niya, ano bang gusto mo magibaglaan? So, maging maging piloto. Sabi niya, ganyan. Yes, dad. Yeah. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-PMA ka. Sabi sa akin ng daddy ko, sir. Kasi sabi niya ganyan, wala tayong pambayad na maging sa commercial pilot para maging Kung gusto mo yan, mag-PMA ka. Yun ko unang narinig yung PMA, sir. So, every time pag tinatanong nun, ano bang gusto mong paglaki mo? PMA. Ano bang gusto mo? Saan ka mag-aaral? PMA. Anong gusto mo paglaki mo? Jet fighter pilot. Yes, sir. Tapos, nung napunta na ako ng PMA, sir, nung plebo, ayun, sir, nabago, nagkaroon ng Army, well, the calling still there. Pero doon ko na-realize na, yun nga, I want to lead people pala. Gusto ko pala marami akong tao. I want to lead men in tao, sir, yung ko. I want to go to the front lines. I want to be at the grassroots. Yun yung naging sir. Yun yung naging sa akin, sir. So, nagbago sa PMA, pero nagbago ng inclination from being Air Force, naging Army. Kaya nag-volunteer ako Army. Pero, the desire to serve remained. Ngayon, di ba? Post ito, birthday mo ngayong araw. Kinaya nga kita at interview na i-post birthday mo. Pero, kasi, may regrets ba? Sa choices ko, sir? Sa choice. Wala, sir. Absolutely zero, sir. Kasi sabi ko nga, sir, itong service has given me natupad nito yung mga gusto kong gawin, sir. I am able to, right now, as the battalion commander of ATIB, I have the opportunity to effect positive change sa community. Makatulong ka, nakikita namin, nakikita ko diretso ano yung pangangailangan ng komunidad, ano yung paano siya matutulungan, nalilink namin siya sa mga LGU. Tapos natupad nito yung kagustuhan ko na mamuno, maging leader,
Tapos, baka pag bilang commander, makatulong maghulma ng mga bagong henerasyon ng leader sa pamamagitan ng through my staff, mga junior staff, sir, puro bata yan, sir. Siguro bata. Tapos, mga sundalo to makapag-inject ka ng values ng to be able to point them in the right direction. Tapos, makapag-provide sa family. Well, compared before, talagang ngayon, maganda na rin yung talaga ng yung sweldo, sir. Para for all intents and purposes. Inabutan ko. Mas mababa yung sweldo nung bagong graduate ako na mas pagdating dito, okay. Yes, sir. So, wala akong sir. Wala akong, ultimately, the service has given me, has placed me in a position to fulfill yung sabi ko nga, sir, na most solemn oath ko, which is to fight for our flag, serve the Filipino people, and defend our homeland, all for the greater glory of God. Pero it's a thankless job sometimes most of the time. Well, wala, sir, eh. Yun talaga, sir. Thankless lang, job. di ba? But sabi ko, sir, we do it because we want it. Dahil gusto natin gawin. Because that is the right thing to do. Kung ma-recognize man tayo, okay lang. Kung hindi, okay lang. Pero, sir, sabi ko, yan, nabanggit yung thankless job. Sir, buti na lang. Ngayon, nagbabago na rin, sir. In fairness sa natin, sa society, the people are starting to recognize yung natin. Kasi ngayon, sir, nakakatanggap na tayo, sir, ng words na thank you for your service. Totoo lang, Yes, sir. It means so much to us, yes, di ba? Ako, sir, first time kong narinig yun, sir. I was a captain sa Amerika, sir. My first day sa Amerika, sir, nagte-training ako. Doon ako unang nasabihan ng thank you for your service. Amerikano nagsabi sa akin, sir, sabi ko, 7 taon, 8 taon na akong officer, ngayon lang ako nasabihan nito. Nasa foreign land pa, nasa Amerika. Totoo lang. Yes, sir. 'Di ba? Yung kapatid ko, sir, nung graduate ako ng training sa sa US, kasabay ko graduate din siya ng training nag-enlist sa US Navy. Yung experience nila ng tatay ko, pag ngayon yung graduation niya, following day, nasa Chicago Airport sila, sir. Ilipad yung kapatid ko, follow on training sa Florida, sir. Nandun daw sa airport, nagkakape sila. Nagkakape sila, sir, ng tatay ko, nagbe-breakfast. Ang sabi daw nung may lumapit na Amerikano na puti. Sir, Amerikano. Doon sa tatay ko, sabi niya, "Excuse me, sir, is he your son?" Sabi niya, "Yes, ma'am, he is." Sabi daw nung Amerikano, sir, "Thank you for allowing your son to serve our great country." Tapos nilapitan yung kapatid ko, sir. Sabi niya, "Son, thank you for your service." Sabi nung tumawag sa akin, sir, sila. Right then and there, tumawag sa akin. Sabi sa akin ng kapatid ko, "Kuya, ilang taon ka ng officer? Ilang taon ka na sa army?" Sabi ko, mga 7, 8 ganyan. Sabi, "Ako, kuya, 12 hours pa lang akong enlisted, pero nasasalamatan na ako." Buti pa sila. Hindi naman. I mean, hindi naman sa naghahanap tayo, pero Yes, sir. talagang... Pero ngayon, sir, po, sir? I'm really happy. Right now, sir, ngayon, I'm really happy na gano'n na, sir. Parang nano-normalize na siya. Nagsisimula ng, or parang, madalas na rin, hindi na minsan, sir, madalas rin, marami nang nagpapasalamat na sa serbisyo. Nakakatanggap na tayo ng gano'n. Yung mga sundalo natin, sir, nakakatanggap na yung mga engagement namin sa communities, sa mga LGUs, even sa local, sir, nagpapasalamat na nandito yung And I believe that is a result of ng collective effort ng organization, ng Philippine Army as a whole, to ultimately, di ba nagkaroon ng sir, ng pursuit for professionalism, for transformation. And I believe yung effort na yun, sir, we are now reaping the fruits of that effort, sir. Naramdam nyo na ba ngayon dito? Yes, sir. Kumbaga, sir, kahit anong sabihin natin, kahit paano nag-improve yung system. Nag-improve na talaga yung systems and processes. And at the same time, yung engagement, so yung paningin sa atin ng mga tao, nararamdaman, sir, na hindi lang siya yung dati, sasabihin mo na, okay kami sa tao. Pero ngayon, ramdam mo na, sir, the way yung engagements, the way people receive us in the community pag pumupunta, both dito sa urban at sa hinterlands, sir, mas maganda. And I believe that is because of hindi lang effort ng
not because of a single person, but it is because of the collective effort of lahat ng mga ng army soldiers in general, both present and past, na para, and swerte yung mga future pa na magiging future members of the organization, because they'll be joining an organization that is mas respetado sa mga tao. At very professional na. Very professional, sir. Yung kahapon nga, yung isang tao mo nga na in-interview ko na, isa sa mga lumaban sa Syria. Yes, sir. Yung dulo ng interview yung nga, sinabi niya, sir, we're fighting for the flag. Yes, sir. And then, yung nga, multiply that 110,000 times, and yun ang Philippine Army. Yes, sir. Opo, sir. And sir, I think yung experience na yan sa Syria, sir, ng battalion is something that we bring to the table. That ATIB brings to the table. Kasi yung battalion nagsimula siya sa Mindoro, well, sa NCR muna, then napunta ng Mindoro, tapos napunta nagkaroon ng experience sa encounter, sir, war fighting. Naging combat veterans yung mga tao natin. Then na-deploy as a unit sa UN, sa Golan Heights, sa Syria. And nagkaroon din ng actual encounter. And ATIB is siguro sa recent history. Ito lang yung sa contemporary history ng Pilipinas, kami lang, yung unit lang namin yung merong armed engagement against enemies sa outside Philippine territory. Diba? Siguro doon makikita, sir, yung the grit, the desire, the commitment that defines ATIB, na regardless of the mission, na we are ready to fulfill our mission, to accomplish our mission whenever, wherever, whoever, or whatever the threat may be. So, ngayon, nagbabantay kami, sir, sa Sierra Madre to sustain yung gains natin sa ISO gains. At the same time, sir, kami yung first, o kami yung the unit being closest to Manila, kasama sa implied task namin yung alert to yung always to always be on the alert to defend the seat of power, yung national government, of our national government. Kami, sir, baka siguro that, sabi ko nga, natanong nyo kahapon, sir, bakit ATIB yan nandun? Sabi ko, siguro yung experience na yun, yung experience sa combat dito sa local, may combat exposure sa labas. So kahit sinong kalaban, sir, na magsusubok na sakupin or try to destabilize or sirain yung demokrasya, ATIB will be there. We will be there to defend, we will be there to uphold the Constitution, and we will be there to fulfill our mission. Maraming salamat, Nico. Yes, sir. Happy birthday, happy Independence Day, and happy Father's Day. Yes, sir. Happy Father's Day po sa atin, sir. Happy Independence Day po sa sa sambayan ng Pilipinas, and salamat po sa pagbati, sir, sa aking birthday. Thank you, sir. Thank you.